It's my 15th year here in Kisay. 15th year anniversary ko na pala ngayon. Parang kailan lang. So, ayun na nga. Di syempre, pwede na tayong mag-retire. Nakapag-serve na tayo ng minimum of 15 years. Ayan. Hello! So, it's an evening of chika. Bago matapos itong gabi na to, itong araw na to, sabi ko magbo-vlog ako. Sit-down vlog para ma-share sa inyo ano yung special sa araw na ito for me. Well, it's my 15th year in my service as a teacher. Is as a public school teacher. And of course, hindi ito yung first na pinasukan kong trabaho. May iba-ibang trabaho ako nung dalaga and then nung nag-asawa. Hindi naman din agad ako nakapasok sa government. Pumasok sa ibang mga private school and naging professor din for college. Pero ayun na nga, yung puso natin ay dinala tayo sa pagsaserbisyo sa pampublikong paaralan. At ayun na nga, parang kailan lang kasi, 15 years. Imagine, parang sabi ko, tumatanda na pala talaga ako. At pwede na ba mag-retire? Oo, actually pwede na daw. And parang I am considering it na. Bakit po? Matanda na daw ba ako? Hindi naman po. 15 years in service, pero 50 years old pa lang po ako. Kasi nga yung iba mas bata sa akin na nag-umpisa sa serbisyo. Nung panahon po kasi namin, nung nag-start kami, yung mga kabatch ko dyan, nag-start po kami, meron pang tinatawag tayo na mga contractual na teachers. Yung hindi po agad nabibigyan ng item para sa pagiging guro. And nung eksakto naman po, nung ako ay may 3 ng anak at talagang sabi ko, okay na, total, may bunso na ako, hanggang doon na lang, pwede ko nang start talaga yung aking journey as a government employee. Siyempre, ayun na nga, maging teacher in a public school. Kasi po, kaya hindi rin po ako nag-a-apply noon sa mga public schools, hindi ako nag-apply sa government. Kasi po, ayun na nga po, nagpa-plan pa ng pamilya, binubuo pa po talaga yung pamilya, and ako po kasi, although hindi naman namin yon na pagkasunduan ni husband, pero ako bilang sarili kong perspective para sa sarili ko, kapag po ako ay nagko-conceive, talaga pong tatapusin ko yung journey ng pagbubuntis. And then kapag nakapanganak naman po ako, 3 years po talaga na singkad bago po ako maghanap ng trabaho. Kasi for me po, hindi mapapalitan ng anumang, kahit na anong halaga. O sabihin pa natin na anumang prestige or hindi ko makuha yung tamang word for that. Basta po para sa akin, lahat ng first kailangang maranasan ko doon sa anak ko ng time na yon. Halimbawa kay panganay, so 3 years old siya before ako mag-start uli ng work. And then, nung buntis uli po ako kay between ko, ayun na naman, ganun na naman po yung journey. And then, kay bunso naman din, so, for 10 years, 3 po sila, within 10 years na yun po, ay nabuo na po namin yung plano namin ni husband na 3 magagandang anak. Ayun, magaganda kasi nga po, girls. Ayan. At noon nga pong 3 years old na si bunso, I started na po talaga na
yun na po, mag-apply sa government. And hindi naman po nagtagal na bigyan tayo ng item. At di ko po akalain. Actually, akala ko sa medyo malayong paaralan ako tinatawag. And then, nung pumunta po ako sa division office namin, sabi, sige, punta ka na rito, sabi nung magiging head ko. Sabi ko, ma'am, paano po ba pumunta dyan? Sabi niya, okay, lumabas ka ng gate, and then, turn to your left, tawid, yun na. So, andun lang pala, malapit lang pala yung school, and sabihin na nating swerte, kasi napunta po ako sa isang napakagandang paaralan. It's a science high school, our regional science high school here in NCR. So, proud po ako na maging kaisa o maging isa sa mga guro na magtataguyod at gagabay sa mga mag-aaral sa kabataan natin. Doon nga po sa Quezon City Science High School. And now, 15 years. Opo. Ang saya-saya lang po na kanina, sabi ko, natagalan ko kasi po hindi biro ang magturo sa ganong klaseng paaralan. Hindi po kami half day, hindi po. Ang pasok po namin ay 7 to 4. Yun po yung oras ng klase doon sa aming paaralan. At masasabi ko naman po na may mga taon na napakabigat, may taon na mabigat, may taon na medyo okay, pero most of the time, mahirap. Pero, come to think of it, nakastay ka ng 15 years, ibig sabihin, there's something in that school. Ako for me, bata. Kasi kung hindi wala sa puso ko and hindi yung bata yung magbibigay ng inspirasyon sa akin, I think matagal na ako umalis. Common denominator din minsan ng mga reklamo naming mga guro ay yung hindi kami compensated enough. Nabanggit ko na yata sa iba kong vlog. And medyo nakakalimutan yata kami. Tuwing election lang yata, before election kami, ingay nila. Naglalaro yung aking mga alaga. Tuwing election time, ganyan, tuwing pangangampanya, nababanggit kami. Pagkatapos, tapos na po. Pero ba't kami nanatili? Because sa mga bata, dun din sa pagmamahal sa trabaho. And I think teaching yung nagbibigay pa sa akin ng isang dahilan para talagang manatiling nakaapak ang paa sa lupa. Opo, ayun yung ang dami mong matututunan kahit sa mga batang makakasama mo. Marami na pong mga gumraduate na ngayon ay magaganda na po ang profesyon, may pamilya na, and yet pag nakita kami pa rin si ma'am. Di po ba? Hindi na po naiba. Pero sabi nga po, kapag na-touch mo yung buhay na estudyante mo, tapos minsan makasalubong mo, tapos may ngiti sa labi nila na tinawag kang, "Ma'am, hello po, kumusta?" Grabe yun. Siguro feeling nila, simple lang na si ma'am dumaan sa buhay namin. Pero kami, kapag may nakakaalala, nakakatuwa po. Kasi bawat taon, may mga batang tatatak sa puso mo. And for my 15 years nga po sa pagtuturo, marami pong bata ako na nananatili sa isip puso ko na kahit hindi ko na po nakikita. Basta alam ko pong maayos yung kanilang sitwasyon, okay na okay po. May mga time na nai-invite pag sila po ay nag-debut or kinasal, or merong major event sa buhay nila, naalala ka, even mangumusta lang through chat, text, sobra pong nakakataba ng puso. Yun po yung hindi ko makakalimutan, kahit na iniisip ko na rin po na mag-iba ng linya
mahirap pong alisin sa puso yung pagiging guro. Mananatili. Pero dumarating po kasi sa punto na gustong-gusto ng isip at puso mo, pero yung katawan mo, pakiramdam mo, medyo iba na talaga yung kakayanang kaya mong ibigay because alam natin na kulang po yung sabihin na natin na security para sa amin. Hindi enough yung naibibigay sa amin, lalo na sa medical. Siguro po aayunan naman po ako ng ibang mga kabaro ko dyan. Kaya napapaisip ka sa pag-edad mo, habang umiidad ka, gusto mo rin syempre hanapin yung kung saan ka naman mas magiging okay, yung ano ba, yung mapipil mo and masusure mo na yung health mo naman ay hindi laging may risk. Kumbaga ay magkakaroon ka ng benepisyong medical na sa tingin mo naman karapatan mo, deserve mo. Yun yung wish ko. Kahit siguro umalis na ako sa serbisyo, yun yung wish ko para sa mga susunod pang generation. Para wag naman po tayo maubusan ng mga kabataang guro. Siyempre po, gusto naman natin na manatili yung ating mga kabataan ngayon na nag-uumpisa sa propesyon ng pagtuturo. Knowledgeable siguro tayo sa mga nangyayari ngayon na karamihan po ng nag-i-start ngayon sa pagtuturo ay nasusway na mag-iba ng linya or propesyon dahil na rin po siguro sa nakikita nilang kakulangan. Siyempre po itong ating mga millennial, alam din nila kung anong mas nararapat, no? Ano yung mga karapatan na dapat meron sila and ano yung kaya nilang ibigay na dapat din naman matumbasan. At mas practical na sila ngayon talaga. And I admire that about them. Kaya sana naman mabigyan natin ng magagandang mga benepisyo na magiging inspirasyon nila para manatili sa bansa natin. Magagaling po yung mga kabataan natin na nagsisimula at gusto natin na tayo din ay makinabang sa mga galing na ito at hindi yung napipilitan silang umalis sa linya o umalis ng bansa dahil dun sa mga kinakaharap na kakulangan at siguro meron lang hindi nababago sa sistema na paulit-ulit lang na hindi na maganda at hindi na nakakatulong. Ito po isang malungkot na pagpapatunay. Recently lang po, meron po kaming kasama sa trabaho na pumanaw. At the age of 64, turning 65 na siya. Hinintay niya po talaga na umabot ng ganong edad para mag-retire. Kasi alam niyo rin po yan na ang mga teachers po ay pwedeng meron silang option to stay na magturo hanggang 65 years old po. Hindi lang po 60, kundi 65. And karamihan po ng mga teachers, dahil minahal na nga ang profesyon na ito, dahil nga hindi lang naman trabaho, o more on puso sa bata, minahal na yung trabaho nila, yung mga kasama nila, kaya naman routine na sa buhay nila, nakasama talaga yung araw-araw na pagpasok. Kaya naman, ayun nga po, pagdating ng ganong edad, saka sila magre-retire, but sadly, ilang beses ko na po itong nawi-witness na after bigay yung lahat sa kanila, serbisyo, siyempre trabaho. Of course, nababayaran po tayo. May sweldo po tayo sa trabahong yun, pero hindi po kasi para bang pakiramdam ko, after magbigay ka ng years of service, 30, 40 years, and yet pag retire mo, nagkasakit ka, parang bulalang yung yung hinintay mo o pinag-ipunan mong pensyon.
So, alam niyo na kung ano ibig ko sabihin. Saglit lang talaga kasi meron din po kaming kasamahan noon na sabi niya, hanggang 60 lang. Hindi na ako si 65 kasi hindi ko na paabuti ng 65 para meron naman akong time pa na ma-enjoy yung aking retirement. Sabi niya, kung ano man yung naipon, kung ano man yung makukuha, habang kaya pa ng katawan. And nakakalungkot po, pero after niya mag-retire at the age of 60, nagkasakit po siya. Saglit lang talagang panahon na wala siya. Pati yung pera na ang tagal-tagal na inipon at yung nakuha niya, naubos lang po. Naubos lang. And ayun, parang may mapaisip ka sa mga ganong mga nangyayari. Siguro hindi na din dapat na umabot sa ganon na pagdating pala ng oras after how many decades, magkasakit ka lang talaga uubusin kung ano man yung pinagpaguran mo ng napakatagal. Kaya siguro, isipin naman natin yung sarili naman. Kaya nga ako sabi ko, mag-iba na siguro muna ako ng profesyon. Bigyan ko lang sigurong break yung sarili ko. But I'm still, nasa process pa lang po ng, kung ano man yung pinaplano. Kung anong maganda, ayun, dun po tayo. Maraming factor po na dapat na i-consider, pero mukhang may linaw yung ibang mga plans. But, naniniwala po kasi ako kung ano yung ipagkakaloob ng Panginoon, yun yung magiging best para sa akin, para sa pamilya ko. So, yun yung aking ngayon. Nandun ako ngayon nakatutok. But of course, hindi pwedeng isang tabi yung aking pagmamahal sa profesyong ito, sa teaching. So, ayun, kung makikita nyo all throughout po ng vlog ko, nakangiti ako kasi kahit po mahirap yung 15 years na yon, babalikan ko nang meron po talagang haplos sa puso ko. Naging sobrang masaya ako, naging isip o pusong bata, ayan, at mananatili yon sa akin talaga. Looking forward po ako sa kung ano ang mga darating pa after this 15 years of service talaga. Maikli para sa iba, pero para sa akin, it's a milestone. Yun lang po, and till our next vlog. Bye!